God, so, sa panahon ngayon mga kapatid, ang dami nating pinag-worry. Amen? Ang dami nating pinag-aalalahanan sa buhay. Ang dami nating mga kinakatakutan. Amen? Pero, ang Panginoon nandyan siya, nakasakasama natin. Amen? So, wag na nating pagproblemahan, wag nating pagworihan kung ano man yung mga nandyan. Amen? Ibigay natin sa ating Panginoon. Amen? Lahat ng ating mga alalahanin, ibigay natin sa ating Panginoon. Amen? So, praise God na patuloy nating sahin ang salita ng Panginoon. Amen? Siguro, sabihin nyo, sister, sabihin nyo, yan na naman ang verse natin, pero ito yung sinasabi ng Panginoon sa atin. Alam ng Panginoon kung bakit niya pinaulit-ulit yung salita niya sa atin. Amen? Para hindi tayo mag-worry. Amen? Kasi sa panahon ngayon, nasabi ko na kanina na marami tayong panag-worryan, pero ito yung sinasabi ng Panginoon sa atin na huwag tayong mag-worry. Amen? Nasabi, pinamagatan ko ito na, don't worry, just trust God's power. Amen? Ito yung pamagat ng ating pag-aaralan ngayon. Yung main verse po natin is yung Matthew 6:33. Yan na naman ang verse natin. Sabihin nyo, pero ito yung sinasabi ng Panginoon sa atin. Pinapaalalahanan po tayo ng Panginoon. Amen? Sa lahat, Panginoon, ng ating mga ginagawa. Amen? Na minsan nakakalimot kasi tayo, pero ang Panginoon hindi siya nagsasawa na paalalahanan po tayo. Na ano sinasabi niya sa Matthew 6:33? Nasabi niya dito, pero higit sa lahat, unahin ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pagsunod sa kalooban niya at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Amen? So, uunahin po natin ang ating Panginoon. Napakaliwanag po yung sinasabi ng Panginoon sa kanyang salita. Amen? Sabihin nyo, nagsasawa na ako sa salitang yaan, sa verse na yan. Alam na alam ko na yan na verse na yan, sinasabi natin, pero hindi natin ginagawa. Kaya nga, pinapaalalahanan po tayo ng Panginoon palagi. Amen. Kahit memorize mo na yan, na verse na yan, kung hindi ka sumusunod sa ating Panginoon, hindi mo inuuna ang Panginoon sa iyong buhay, hindi mo makakamtan kung ano yung hinihingi mo sa Panginoon. Amen. Kasi pag sinabi niya nga dito na kung ano, na pagkat inuna po natin ang ating Panginoon, lahat ng bagay na yaan ay mapapasa iyo, mapapasa atin pag inuna po natin ang ating Panginoon sa ating buhay. Di po ba? Amen o hindi? Amen. Amen. Hallelujah. Praise God. So, napakabuti ng ating Diyos. Amen. Kaya sabihin natin, kahit pa ulit-ulit yung verse na yan, kaya natin pinaulit-ulit ng Panginoon yung mga verses na yan para sumunod tayo, gawin po natin. Amen. Gawin po natin. Unahin po natin ang ating Panginoon at sumunod po tayo sa kanyang sinasabi. Amen po ba? Amen. So sinabi niya dito sabi ng Panginoon sa Matthew 25. Balik tayo sa 25. Amen. Kaya sabi niya dito, kaya sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mag-worry kung ano ang kakainin at iinumin nyo para mabuhay kayo. O kaya kung ano ang susuotin nyo, di mas importante ang buhay kaysa sa pagkain at di ba mas importante ang katawan kaysa sa damit. Amen? Mas importante po yung katawan natin. Kaya huwag po tayong mag-worry. Amen? Kung ano yung mga kakainin natin, ano yung mga susuot natin, ano yung mga pambayad natin sa kuryente, pambayad natin sa renta natin ng bahay, pagbenta natin sa church. Huwag po tayong mag-worry. Yan ang sinasabi ng Panginoon. Amen? Sumunod lang po tayo. Unahin lang po natin ang ating Panginoon. Amen? Diba? Mas importante yung buhay natin kaysa sa susuotin natin. Amen? May susuotin ka nga kung wala ka naman ng buhay. Paano mo may susuot yung damit mo? Amen? Di po ba? Yes. So, mas importante yung buhay natin. Gamitin natin po yung buhay natin para purihin po natin ang ating Panginoon. Unahin po natin siya. Sundin po natin kung ano yung sinasabi ng Panginoon sa ating mga buhay. Di po ba? Buhay po ang hinihiling ng Panginoon. Hindi yung mga pangangailangan na hindi po yung mga susutin natin. Huwag po tayo mag-worry kung ano man yung mga susutin natin, ano yung mga inumin natin, kakainin natin. Huwag po tayo mag-worry.
Amen. Kasi sinasabi niya dito sa 26, sabi niya, tignan niyo ang mga ibon. Di sila nagtatanim, nag-harvest o nag-iipon ng mga pagkain sa budiga. Pero pinapakain sila ng inyong amang sa nasa langit. Di ba? Mas mahalaga kayo kaysa sa mga ibon. Amen. Tingnan niyo, mas mahalaga pala tayo sa mga ibon. Amen. Talagang ang Panginoon, i-provide niya lahat ang mga yan para isa'y tulad po tayo sa mga ibon na yan. Amen. Mas mahalaga po tayo kaysa sa mga ibon. Kasi ang mga ibon yan, lumilipad-lipad lang sila dyan, pero may mga pagkain sila, di ba? Hindi sila nagtatanim, pero may mga pagkain sila. Sa atin kaya, amen, may buhay tayo. Naghahanap tayo, di ba? Kaya mas mahalaga nga yung buhay po natin. Amen? Mga ibon nga, hindi pinapabayaan ng Panginoon, tayo pa kaya. Amen? Hindi tayo pababayaan ng Panginoon kasi mas mahalaga po tayo sa Panginoon. Amen? Kaya, ang buhay po natin, pangahalagaan po natin ang ating mga buhay, mga kapatid. Amen? Habang tayo ay nabubuhay, gamitin po natin ang ating buhay para purihin natin, sambahin, unahin po natin ang ating Panginoon. Sundin po natin ang ating Panginoon habang may buhay pa tayo, habang may hininga pa po tayo, habang may lakas pa po tayo. Amen? Unahin po natin ang ating Panginoon. Paano na kung hindi natin inuuna ang Panginoon, hindi na tayo binibigyan ng kalakasan, di po ba? Wala tayong magagawa mga kapatid kung wala ang Panginoon sa ating mga buhay. Kaya unahin po natin ang ating Panginoon. And all these things shall be added unto us. Amen. Kaya yung mga pangangailangan na natin, wag po tayong mag-worry. Amen. Basta inuuna po natin ang ating Panginoon sa ating mga buhay. Amen. Kaya yung sabi nga na ang mga ibon, hindi sila nag-iipon ng mga pagkain sa budiga, pero nagbubuhay sila. Amen? Hindi tayo pa kaya. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Di po ba? Binibigyan tayo ng lakas. Amen? Basta inuuna po natin ang ating Panginoon. Amen? Hallelujah. Praise God. So, sinabi niya sa 27, sino ba sa inyo ang kanyang pahabain ng isa pang oras ang buhay niya pag nag-worry siya? Amen? Sino ba sa atin? Pag nag-worry ka, napapahaba mo pa ba ang buhay mo? Napapahaba mo po ba ang buhay ng kapatiran mo? Hindi. Di ba? Ang Panginoon lamang. Amen? Basta inuna natin ang Panginoon. Nandyan ang Panginoon. Napapahabain niya pa ang ating buhay. Di ba? Napakabuti ng ating Diyos. Amen? Diyos na buhay ang ating pinaglilingkuran mga kapatid. Amen? Huwag tayong tumingin sa kapwa natin. Amen? Kundi ang tignan natin ang Panginoon na Diyos ng buhay. Sabihin mo nga sa katabi mo, huwag kang mag-worry kasi. Ibigay mo na lahat sa Panginoon yung mag-worry na yan. Amen? Unahin na natin ang ating Panginoon sa ating mga buhay. Amen? Hallelujah. Praise God. Walang makakapagpahaba ng oras sa mga pag-worry na yan. Di po ba? Amen? Sa verse 28, at bakit nag-worry kayo? Kung ano ang susutin nyo. Isipin nyo kung paano lumago ang mga bulaklak sa field. Di sila nagtatrabaho, nagtatahi. Pero, sinasabi ko sa inyo, kahit sa sobrang yaman ni Solomon, di siya nakapagsuot ng kasing ganda ng isa sa mga bulaklak na ito. Amen? So, di ba kahit din sinabi niya kahit gaano kayaman si Solomon, hindi siya nakapagsuot ng maganda. Nag-rely lang po siya sa Panginoon. Hindi siya nag-worry. Amen? Yung mga bulaklak na yan, di ba? Ang mga bulaklak, minsan namamatay na sila. Pero pagka ang Panginoon, ibinuhos niyang ang ulan, nabuhay muli siya na bulaklak. Amen? Kaya wala tayo dapat ipag-worry. Amen? Basta unahin natin ang Panginoon sa ating buhay. Kasi sinasabi niya sa Matthew 6:33, na unahin natin siya. Amen? Huwag po tayong mag-worry. Amen? Kaya sinasabi yan ng Panginoon sa atin. Amen? Palagi po tayong pinapaalalahanan. Amen? Na kahit ano man yung mangyari sa ating mga buhay, unahin natin ang ating Panginoon. Amen? Na sinasabi niya pa nga sa Psalms 37 verse 19, sa panahon ng kahirapan, hindi sila malalagay sa kahihiyaan. Kahit na nagugutom, nagkakaroon pa rin sila ng kasaganaan.
Amen? Dahil tayo po ay nagre-rely sa ating Panginoon. Amen? Kahit minsan, sabi mo, nagugutom ka na, pero mamaya, nandyan, may gagamitin ang Panginoon para ibigay. Pakainin tayo. Amen? Kahit sabihin mo, ito na lang yung pera ko, ito na lang yung pambili ko ng pagkain ko. Di ba? Alam na natin yung kwento ng balo. Di ba? Anong ginawa niya? Sumunod lang po siya. Di ba? Hindi, sobra-sobra na yung pagkain niya. Amen? Sumunod lang. Amen? Naniwala na ng palataya sa Panginoon. Amen? So, sinabi niya nga sa verse 30, kung dinadamitan ng Diyos ang mga damong ligaw na buhay ngayon, tapos susunugin lang bukas, kayo pa kaya ang liit naman ng faith nyo sa Kanya. Amen? Ang liit naman ng faith nyo. Liit naman ng faith natin. Pero ang faith natin, maliit man yan. Pero habang tayo ay nakikinig ng salita ng Panginoon, lumalaki yung ating pananampalataya sa Kanya. Amen? Nasabi niya nga na patuloy tayong sumunod na may pananampalataya sa ating Panginoon. Amen? Faith na may kasamang pagsunod. Amen? Kung gusto mo ng blessing na rumaragasa, sumunod ka na may pananampalataya. Amen? Sumunod tayo na may pananampalataya. Amen? Sa pagbibigay na lang ng ating sa ating tithes. Amen? Sumunod po tayo na may pananampalataya. Huwag ka nang mag-worry yung allowance mo sa mga susunod na araw. Amen? Sa mga susunod na linggo. Amen? Basta sumunod ka lang na may kasamang pananampalataya. Amen? I-provide yan ni Lord dahil sinabi ng Panginoon sa kanyang salita na i-provide niya lahat ng iyong pangangailangan, kapatid. I-provide niya lahat yung aking pangangailangan. Pagka tayo po ay sumusunod sa Kanya. Amen? Naniniwala ba kayo na ang ating Panginoon, He is our great provider? Amen? Basta, uunahin mo siya. Amen? Basta, meron siyang basta. Amen? I-provide niya lahat ng ating pangangailangan basta ikaw ay sumusunod sa ating Panginoon na may pananampalataya. Amen? Kaya ngayon, sumunod tayo na may pananampalataya. Ibigay na natin yung ating mga tithes, mga kapatid. Amen? Na may pananampalataya. Amen? Uunahin natin ang ating Panginoon. Amen? At dito natin makikita na ipupur out ng Panginoon yung rumaragasang pagpapala sa ating mga buhay. Di po ba? Amen? Amen. Amen. Hallelujah. Praise God. So, talagang napakabuti ng ating Panginoon. Amen. So, huwag kayong mag-worry na baka kapusin kayo sa pagkain, inumin, at damit. Huwag kayong mag-worry. Amen. Pag ibinigay na natin yung ating mga tithes, huwag na po tayong mag-worry. Kung kukulangin yung ating allowance, o wala tayong pambili ng pagkain, o wala tayong pamasahin, huwag po tayong mag-worry kasi. Amen? Yun ang sabi ng Panginoon. Basta, uunahin niyo ako, sabi ng Panginoon, at ibibigay ko lahat ng mga pangangailangan niyo. Yun ang sabi ng Panginoon. Huwag na tayong mag-worry, mga kapatid. Amen po ba? Amen? Hallelujah. So, sabi niya nga, mga Gentiles ang mga nag-worry sa mga ganong bagay. Alam na ng inyong tatay na kailangan nyo ang lahat na ito. So, alam na natin alam na lahat ng ating Panginoon ang ating mga pangangailangan. Kaya ang gawin lang po natin, huwag na tayo mag-worry, kundi, ano sinabi niya sa 1 Peter 5:7? Ibigay nyo sa Kanya ang lahat ng mga problema nyo kasi concerned siya sa inyo. Lahat ng ating mga problema, lahat ng ating mga pinag-worry, ibigay na natin sa ating Panginoon. Amen? Kasi concerned ang Panginoon sa iyo at sa akin, mga kapatid. Amen? Kung ano man yung mga problema mo yan, ano man yung mga pinag-worry mo dyan, ibigay natin sa ating Panginoon. Amen? Kasi ang Panginoon concerned siya. Nakikita niya tayo, mga kapatid. Amen? Kung ano yung mga pangangailangan natin, ano yung mga susuotin natin, ay yung mga kakainin natin, alam ng Panginoon yan, iprovide niya yan. Amen? Dahil He is our great provider. Amen? Napakabuti ng ating Diyos. Sinabi niya pa sa verse 34, kaya huwag kayong mag-worry kung anong mangyayari bukas, may sariling problema na ang bukas, sapat na ang mga problema nyo sa bawat araw. Amen? Huwag nyo ng problemahin kasi yung mga problema ng mga kasamahan natin. Amen?
Huwag na nating problemahin yung mga problema nila sa Pilipinas. Amen? Sapat na yung araw, yung problema natin sa araw na ito, sapat na. Amen? Ang bukas may sariling problema na yun. Huwag na natin pansinin yun. Amen? Ibigay na may sariling problema na yun. Amen? Huwag na natin iisipin yung mga problema ng mga kaibigan natin. Problema na nila yon. Amen? Ang problema natin ngayon, ang iludulog natin sa Panginoon at makikita natin ang Panginoon kung paano siya kumilos sa problema mo at sa problema ko ngayon. Amen. Amen? Di po ba? Kung may problema ka ngayon, huwag mo nang isipin yung problema nila doon. Amen? Yung problema mo, ibigay mo sa Panginoon. At makikita mo kung paano susolusyonan ang Panginoon yung problema mo ngayon. Kung paano ipro-provide yung Panginoon yung pinag-worry mo ngayon. Kung problema mo ngayon ang pambayad mo ng kuryente, sige, ibigay mo sa Panginoon. Amen? May susolusyonan niya ng Panginoon. Amen? Hayaan mo na yung bukas. Kasi minsan tayo, problema na natin yung para bukas. May problema ka na nga ngayon, problema mo pa para bukas. Patong-patong na yung problema. Diba? Ito ang sinasabi ng Panginoon sa atin. Kaya wag kayong mag-worry kung anong mangyayari bukas. Amen? Wag na tayong mag-worry bukas. Amen? Wag mo na natin, kasi pag iniisip mo yan, sige, patong-patong na, hindi na malulutas yung mga problema na yan kung hindi mo ibinibigay yung problema mo ngayon sa Panginoon. Amen? Iniisip mo yung problema mo ngayon, bukas, sa susunod, patong-patong na. Kaya kung yung problema mo ngayon, binigay mo sa Panginoon, solusyonan na yon. Tapos na yung problema yon, di ba? Nakikita mo na yung paano kumilos ang Panginoon sa ating buhay. Di po ba? So, napakabuti ng ating Diyos kasi palagi niya tayong pinapaalalahanan na huwag tayong mag-worry, mga kapatid. Amen? Kasi yung iba, amen? Nandun, nag-worry sila, lahat, nag-worry na sila. Amen? Pinoproblema na nila lahat. Amen? Kaya makita mo ang mukha, isang tambak. Hindi mo ma-spelling yung mukha. Amen? Pero pag tayo, kahit may problema tayo, hindi halata. Amen? Masaya, maliwanag ang ating mga mukha. Si Ate Jonah, hindi nyo alam, maraming problema yan, pero hindi nyo alam yan. Amen? Nakakangiti pa rin. Amen? Umiiyak yan, pero nakakangiti pa rin. Amen? Dahil ang Panginoon, naniniwala at nananampalataya ko sa Panginoon, binibigay ko sa Kanya yung mga problema na yan. Wala na. Amen? Hayaan mo na naman. Yung may darating na naman na problema. Alam nyo kasi, ang problema, hindi nawawala yan. Amen? May darating at darating yan. At dito, natitisting yung pananampalataya natin. Amen? Dito natitisting kung uunahin pa rin natin ang ating Panginoon sa ating mga buhay. Dito natitisting kung sumusunod pa rin tayo sa ating Panginoon, mga kapatid. Amen? Di po ba? Amen? Tinitisting tayo ng Panginoon. Amen? Kaya, yung testing na yan sa atin, diyan tayo lumalago. Yung pananampalataya natin sa Panginoon. Kaya, sumunod po tayo. Amen? Diyan nakikita ng Panginoon kung tayo ay sumusunod pa rin. Amen? Sa testing na yan. Amen? Hallelujah, praise God. Kaya, hayaan mo na yung problema para bukas. Amen? Yung problema mo ngayon, ibigay mo na sa Panginoon. Amen? Hallelujah, praise God. So, ano sabi niya sa Philippians 4:6? Huwag kayong mag-alala tungkol sa kahit ano. Instead, ipag-pray nyo ang lahat ng kailangan nyo at magpasalamat kayo every time na humingi kayo sa Diyos. Amen? Huwag tayong mag-worry. Amen? Huwag tayong mag-alala tungkol sa kahit anong dyan. Amen? Kundi, manalangin po tayo sa Panginoon. Idulog po natin sa ating Panginoon. Amen? Kung ano man yung mga pangangailangan natin, huwag tayong magsawa na manalangin. Huwag tayong magsawa na lumapit sa ating Panginoon. Kasi ang ating Panginoon, hindi siya nagsasawa sa atin. Amen. Tayo lang kasi minsan yung nagsasawa. Pag hindi na naibigay ni Lord yung inihingi mo, kasi hindi pa yung time na ibigay niya, nagsawa ka nang humingi. Ayaw mo na manalangin. Ayaw mo nang gumising ng maaga para manalangin. Amen? Ayaw mo na pumunta o ayaw mo na unahin ng Panginoon. Ayaw mo na mag-church. Diba? Pero, sabi ng Panginoon, instead na mag-worry ka, mag-alala ka,
mag-pray ka, unahin mo ang Panginoon. At lahat ng mga bagay na ito, ipagkakaloob ng Panginoon sa atin, mga kapatid. Hindi po ba? Amen? Manalangin po tayo. Amen? Kahit sabihin mo, napakatagal na yung aking pinapanalangin, napakatagal na yung aking hinihiling sa Panginoon, hindi niya pa ibinibigay. Sinasabi natin yan minsan. In the right time, mga kapatid, ibibigay at ibibigay yan ng Panginoon sa atin. Amen? Basta, wag tayong huminto na unahin ang ating Panginoon. Wag tayong sumuko. Amen? Na unahin ang ating Panginoon. Na habang tayo ay nagpapatuloy sa ating Panginoon, ibibigay at ibibigay ng Panginoon yan yung ating ipinapanalangin. Amen? Basta nandun yung pananampalataya natin, yung faith po natin, at may kasunod na sunod yan. Amen? May kasunod. Yung pananampalataya na may pagsunod. Amen? Sumunod po tayo. Amen? Eh kung wala ka namang pagsunod, may pananampalataya ka na nga, hindi ka naman sumusunod, paano yun? So, kailangan po nating sumunod. So, sabi niya nga, sa salita ng Panginoon, faith without action is dead. So, kailangan po natin aksyonan yung ating pananampalataya, mga kapatid. Amen? Uunahin po natin ang ating Panginoon. Amen? Hallelujah. Praise God. So, sabi niya pa sa verse 7, sa Philippians 4, sabi niya, at ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maabot ng isip ng tao, yan ang mag-iingat sa mga iniisip at nararamdaman nyo. Kasi nakipag-isa kayo kay Kristo Jesus. Amen? Amen? Hallelujah. Praise God. So, nandun yung kapayapaan po natin. Amen? Binibigyan po tayo ng kapayapaan ng Panginoon. Amen? Huwag na po tayong mag-worry. Amen? Ang Diyos, yung kapayapaan natin, hindi natin maibigay ng ibang tao, kundi ang Panginoon lamang ang kayang magbigay ng kapayapaan ng bawat isa sa atin. Basta inuuna po natin ang ating Panginoon. Amen? Kung ano man yung mga pinag-aalalahanan ng mga kapatid, nag-aalala at kung ano mo dyan, unahin mo ang Panginoon. Ang Panginoon, siya yung nagbibigay kapayapaan sa atin. Amen? Amen. Sabi niya pa sa John 14:27, kaya kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, kapayapaan po ang ibinibigay ko sa inyo. Iniiwan at ibinibigay. Tignan nyo ha. Iniwan ng Panginoon sa atin yung kapayapaan at ibinibigay niya pa yung kapayapaan niya sa atin. Amen? Amen. Kung ang hindi to gaya ng ibinibigay ng mundo. So, huwag kayong matakot o mag-worry. Amen? Huwag na po tayong matakot o mag-worry. Kasi, iniwan na ng Panginoon yung kapayapaan niya sa atin. At ibinibigay niya pa rin yung kapayapaan niya sa atin. Mula noon hanggang ngayon at magpakailanman, ibinibigay pa rin ng Panginoon yung kapayapaan niya sa atin. Kaya huwag tayong matakot o mag-worry sa mga lakarin natin sa buhay. Kaya huwag tayong matakot na mag-share ng salita ng Panginoon. Huwag tayong matakot na mag-invite. Amen? Huwag tayong matakot na mag-evangelize. Amen? Kasi sabi ng Panginoon, kasama ko kayo. Sabi niya. Amen? Kaya, mga kapatid, kung ano yung pinapagawa ng Panginoon sa atin, sumunod lang po tayo. Amen? Huwag tayong matakot. Amen? So, nalalapit na ang ating anniversary. Amen? So, huwag tayong matakot na mag-invite. Amen? Sa anniversary po natin dito sa church. Imbitahin po natin ang ating mga kaibigan, ang ating mga kamag-anak. Amen? Invite po natin sila. Hindi yung church ang ano natin sa kanila, kundi yung salita ng Panginoon. Hindi yung salita, yung pagmamahal ng Panginoon ang inaanyayahan natin sa kanila. Inaanyayahan natin. Amen? So, glory to God na sa bawat pagsunod po natin, sa bawat unahin po natin ang ating Panginoon sa ating mga buhay. Amen? Nandyan yung pagpapala na humaralasa sa ating mga buhay. So, napakabuti ng ating Panginoon dahil palagi niya po tayong pinapaalalahanan. Amen, na huwag po tayong mag-worry. Amen? Sa lahat ng, habang tayo ay nabubuhay, huwag na po tayong mag-worry. Amen? Basta ibigay lang po natin ang ating buhay sa Panginoon. Sumunod po tayo sa ating Panginoon. Amen po ba? Hallelujah, praise God. So, talagang ang Panginoon, na talagang hindi ko alam
kung ano yung plano ng Panginoon sa ating buhay. Amen? Kasi sumunod lang po tayo. Amen? Kaya sabi ko, Lord, kung ano yung kagustuhan mo, yun na lang po ang mangyari sa ating buhay. Hindi na ako nag-aalala kung ano yung mangyayari sa ating buhay. Amen? Sabi niya nga, basta unahin mo ako. Sabi ng Panginoon, bigay ko lahat ng iyong pangangailangan. Ang sabi ng Panginoon. Kaya, sumusunod na lang ako kung ano yung sinasabi ng Panginoon sa aking buhay. Sumusunod na lang po ako. Amen? Kaya, wala tayong magagawa, kundi sumunod lamang sa ating Panginoon kung ano yung pinapagawa niya. Amen? Kung sinasabihan ka na mag-training, mag-training ka na kasi. Amen? Kung sinasabihan ka na magpatuloy ka, ibigay mo yung tithes mo, ibigay mo, huwag kang sumuko. Amen? Kasi makikita mo yung mga bagay na hindi mo pa nakita na nagmumula sa Panginoon. Mararanasan mo yung mga bagay na hindi mo pa naranasan na nagmumula sa Panginoon. Ipapakita ng Panginoon yan sa iyo, mga kapatid. Basta pag tayo po ay sumunod sa ating Panginoong Hesus Kristo. Amen? Sumunod tayo na may pananampalataya sa ating mga buhay. So, napakabuti ng ating Diyos na siya lamang ang ating uunahin. At makikita natin yung kapangyarihan ng Panginoon sa ating buhay. Basta po tayo ay sumusunod. We walk by faith, not by sight, mga kapatid. Amen? Hindi yung kakayahan natin. Amen? Kundi yung kakayahan ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Amen? Talagang ang Panginoon, hindi ko alam kung ano yung mangyayari. Ang Panginoon lamang ang nakakaalam. Amen? Hindi natin alam kung ano yung mangyayari sa ating mga buhay, kung mangyayari bukas, ang Panginoon lamang ang nakakaalam, mga kapatid. Amen? Maniwala at manampalataya lang tayo, panghawakan natin yung mga salita ng Panginoon. Hindi natin alam kung kailan darating ating Panginoon. Amen? Basta nakikita natin yung mga signs na nandyan na malapit na ang Panginoon na dumating. Pinapakita na ng Lord na malapit na siyang dumating. Amen? Kaya, sumunod na po tayo. Amen? Sumunod na po tayo. At pagdating ng Panginoon, nakita niya na tayo ay sumusunod sa Kanya. Well done. Good servant. Amen? Good servant. Yun ang sabi ng Panginoon sa atin. Amen? Purihin ang ating Panginoon.